Hi, this is Paul of Analytics.com bringing you another performance video review on a shoe from World Balance, and it's called the World Balance Buckets. Yeah. So, without further ado, let's go ahead and check out the shoe. Okay, first and foremost, thank you so much World Balance for sending these pairs. Actually, dalawang sapatos yung pinadala ng World Balance para i-review ko. This one, and of course, meron pang isa, and I'll be posting the review pretty soon. Once na matapos ko na yung paglalaro sa kanya para magawan siya ng maayos na performance review. Pero dito naman tayo sa na-review ko na, which is yung World Balance Buckets. So, kung makikita nyo, low-cut build siya. And while hindi ako mahilig sa low-cut build na sapatos, masasabi ko na enjoy ko pa rin naman siya dahil stable enough itong sapatos na to. Kumbaga nagkaroon ako ng assurance or parang security na, or secured feeling na okay lang maglaro sa sapatos na to dahil enough yung support na mabibigay niya na hindi ako matatapilok. Okay, so punta muna tayo sa upper. Pagdating sa upper, gawa siya sa textile material, pero meron siyang mga overlay na threads na kung saan nagbibigay siya ng parang rough feeling. So ayan, meron siyang rough feeling na kumbaga nag-act din siya na parang barrier sa material. So, kumbaga, meron siyang extra layer of protection or extra layer of durability. So, hindi ko sure pero parang merong TPU coating yung mga threads. Kaya medyo siya, firm or parang rigid yung thread. Hindi siya yung parang malambot masyado. Pagdating naman sa tongue, kita nyo, meron siyang leather tongue. Ang hindi ko masyadong nagustuhan dati sa World Balance Cager would be itong tongue na parang medyo umaangat siyang ganon. Dito naman, hindi ko siya na-feel. Siguro dahil enough or sobrang sculpted yung niya, itong ankle collar niya, na nagkakaroon ng enough containment. At the same time, hindi rin sobrang laki yung tongue. Kita nyo naman, yung parang average lang yung haba ng tongue niya. Yan. So, once na natayin mo yung laces dito sa top eyelet, okay na siya. Hindi na siya masyadong gagalaw. Kumbaga, na siya, nakapirmi na siya dyan. Pagdating sa likod, kita nyo naman, merong heel pull tab. Tapos, meron ditong TPU heel clip. Yan, para dagdag stability. Alam naman natin, yung heel clip nakakatulong yan para sa ankles, di ba? Para magkaroon siya ng stable ride. Sabi ko nga, pagdating sa kulay, medyo hindi ko masyadong feel siya noong una. Pero, habang tumagal, parang sabi ko, okay din Kasi, unang-una, hindi ako mahilig sa mga light-based na colors dahil para sa akin, madali siyang madumihan, 'di ba? And kilala niyo naman ako, hindi ako mahilig maglinis ng sapatos. Pero with the look of this shoe, kita niyo naman dito pa lang makikita niyo sa heel clip, parang medyo cream na yung kulay. At the same time, dito rin sa outsole. So parang nagkakaroon siya ng parang sense of parang distressed or worn out look na, which para sa akin, okay na, 'di ba? Tapos itong midsole, meron siyang speckled na parang na medyo madilaw din na spec pattern. So, which is, yun nga, dagdag plus points na rin. I'm not sure kung glow in the dark siya. Feeling ko hindi naman. Pero may speckles lang siya na parang, nagbibigay lang siya ng parang distressed look or worn out look na. Pagdating naman sa cushioning, gawa siya sa Trampolite foam midsole. And sa loob, meron siyang TerraSoft insole system. So, nasubukan ko na ganitong cushion setup sa dati kong na-review yung sapatos, which is yung World Balance Cager. And okay naman siya. So kahit low top siya, na-enjoy ko pa rin siya kasi nga unang-una nagkaroon ako ng enough feel na parang supportive pa rin naman siya. Tapos pagdating sa performance, meron naman siyang enough na bouncy feel or feedback. Tapos impact protection na rin. So okay siya. Of course, yung TerraSoft insole system, dagdag siya sa step-in comfort. So, yung ganitong setup parang familiar na sa akin and na-enjoy ko naman siya doon sa previous. So, na-enjoy ko naman din siya dito. Yun nga, sabi ko kahit low cut siya or low top na sapatos kasi nga, kita nyo naman, medyo makapal yung niya, medyo makapal yung midsole tooling niya. Kaya medyo may sense of security na, okay, stable ka dito. 'Di ba? Of course, nandyan yung mga support pieces gaya ng heel clip, itong TPU heel clip, at saka itong lateral outrigger. It helps give the shoe a wider base pa, 'di ba? Although wide na siya to begin with. So, isa pang reason kung bakit feeling ko ginagamit din ng World Balance tong ganitong tooling
is to save cost. Kasi nga, once na nagre-recycle ka na ng molds, kahit paano yung cost mo pag sa paggawa ng sapatos, nababawasan din. Alam ko, it's a good strategy. Siyempre, of course, mag-iiba naman din yung design ng upper. Kaya kahit paano, hindi siya magmumukhang monotonous. So, para sa akin, this is a good strategy from Word Balance para ma-minimize nila yung cost sa paggawa ng sapatos. Pagdating sa outsole, same din. No, sa Word Balance Cager, meron kang herringbone traction pattern na medyo curved siya. Kita nyo naman, madumi na siya. So far, nagamit ko pa lang siya sa indoor courts. And while hindi ko pa siya nagagamit sa outdoor courts, alam ko naman na medyo durable naman tong ganitong rubber. And of course, herringbone traction pattern. So, hindi siya sobrang squeaky. Enough naman yung bite pa rin niya sa floor. So, in terms of basketball time, siguro nagamit ko lang to mga 8 hours. Pero, sa basketball time pero napanglakad ko na rin siya, napangalis ko na siya. Kasi, yung ganitong itsura, parang pumasa siya para sa akin para gamitin ko siya for leisure or pangharabas, kumbaga. 'Di ba? For outdoor use lang. Na, kunwari sa mga errands, punta ako sa mall, ito yung sinusuot ko. Okay naman din siya. Kahit gamitin ko siya sa labas, for errands, tapos maglaro ako ng basketball, okay pa rin naman yung traction niya. Of course, pag madulas, wipe mo lang ng konti, pero hindi siya yung bothersome na pagdating sa kumbaga sa pagiging madulas. Hindi. Konting dust, may konting build-up ng dust. Pero once na nag-wipe ka, okay naman na siya, kakapit na siya. So, yun yung nagustuhan ko rin dito. In terms of price, 2,999. So, 2,999 or less than 3,000. Para sa akin, a great bang for your buck basketball shoe pa rin to from Word Balance. Kasi nga, kita nyo naman, stylish naman yung itsura niya. Pumasa sa akin pagdating sa style points. Dahil particularly dito, sa threads na to, na nakadagdag din siya, mayroon din siyang gamit which is to give another layer of durability sa upper. Tapos, yung look naman niya, low top, madali siyang bagayan. Yung kulay niya, dali-daling ibagay din sa suot. Kasi nga, gray-based. Gray beige yata yung, kung di ako nagkakamali, na kulay nito sa website. Yung color blocking na nilagay nila. So, madali siyang ibagay para sa akin. So, kahit sa pants or sa shorts, very easy. Tapos, yun nga, trampolite, enough naman na nabibigay siya ng impact protection at saka responsiveness. Meron siyang bouncy feel din. Tapos, yung rubber outsole niya is durable enough to be used for both indoor and outdoor courts. So that's it. That's our performance review on the Word Balance buckets. So these are widely available sa kanilang Word Balance stores, sa iba't ibang branches ng Word Balance. At the same time, sa web store nila. For sizing, I suggest you go with your Euro size pa rin. So ako, Euro 41. So I suggest kung ano yung Euro size nyo, yun pa din ang kunin nyo. If ever you're gonna purchase this online, pag may chance kayo, itry nyo to sa stores para at least kahit paano, meron din kayong initial feeling kung paano siya, kung bagay ba siya sa inyo. So that's it. That ends our performance review. Be sure to share this video if you find it helpful. Give it a like. Of course, follow analytics.com for more sneaker news, features, and reviews. I'll see you in my next video.